Ano ba yun? Ako naman parang Sinagot mo naman ang flash. Grabe ka naman, yung teacher. friend mong bida-bida. Alam mo ba na may ano yung mga elements sa Encantadia? Lupa, Lupa, apoy, Hangin, tubig. hangin, Tubig. tubig. Ano yung isa? Actually, may panlima. Ano yung panlima? Yung element of surprise. Oh, na-surprise kami doon, ah. Oo, syempre. Tingnan natin kung yung element of a surprise na bitbit dito ng ACT ay maging effective para talagang tuluyan na sila matawag na Kingslayers or Streak Breakers in this league. So, i-expect ba natin na magiging tahimik ulit yung laban natin or parang medyo mag-iiba ang timpla ng hangin dahil nandito ang kanilang Mother Brilliant? Hindi ko kailangan nilang for the side of Boom. They can pull the trigger earlier para hindi na antayin si Metal Wolf to get his items and at the same time, ticking time bomb na Hino dahil nga yung kanyang late game or sabihin natin yung kanyang prowess, no? Yung kanyang damage. Pag na-build up na to, kasi so far, mana regeneration yung priority on an early game. And speaking of early game, ito pa rin yung ating makikita. But ano dito, very proactive yung ACT sa pag-conquer ng mga areas. Pero according sa ating Hawk community, 80% ang naniniwala na Boom Esports ang mananalo for the series. At para sa ACT naman, syempre yung pangkompleto sa 100%, which is 20% galing. na bumoto sa kanila. So, ang ganda kasi nagkakaroon ng variation. Kasi normally, pagdating dun sa mga storylines ng mga teams, parang expect mo higher. Yes. Pero yung 20% is because of the tendencies ng ACT na kumakawala dun sa usual. Speaking of kakawala! Uy, maaga-kaaga na papasok mula dito kay Kuya Miggy. Although wala naman sila madadatnan, ACT aware sila sa mga possibility at hindi na mag-i-engage. Si Metal Wolf, ang lakas ng pakiramdam eh. Kanina pa siya inaabangan ng mga miyembro doon na pupunta siya sa may mid kasi ganun talaga yung rotation na nangyayari. Pupunta sa may top lane, doon sa may clash lane, tapos bababa papuntang mid, tapos mag-bridge papunta ulit sa baba. Kasi kukuhaan niya lahat ng lane ng farm. Yun talaga yung pinaka-goal niya dito. Pero nice read coming out from Boom. And ang ganda din ng ang ganda din ng sinabi dito ng side ng ACT na parang, oy, teka lang ha, Metal Wolf, huwag ka muna lalabas dyan kasi talagang susugurin ka nila lahat. Oo, alam namin na nandyan ka pag nagkataon. So far, wala pa ng mga casualty sa ating laban. Pero gaya sinabi natin, kung proactive yung ACT, ganun din naman para sa Boom. Parang pinapwestuhan nila lahat ng mga possible na dinadaanan din ni Flukyo. And dito natin makikita no, yung matchup pala ng jungle and even mid lane natin kasi pinag-usapan natin yung clash lane. For Asal kasi dito and the rest of the players, parang very confident sila sa mga junglers nila. Pero tinan natin kung magiging as confident. Kasi parang delikado yata yung ibang mga jungle areas. Nice face check para dito kay Astral. Ramdam niya Oo, na merong OAT doon. Ayun, dito na nga yung OAT na paangat. Kaso aabot nga ba dahil warning shot lang, mangilan-ngilan, a good rotation or roaming para dito sa Boom and put a lot of pressure para makapag-push din si Danny. And si Draw dito, tamang kuha lang din ng informasyon at hindi niya din papabayaan na makalalim dito si Flukyo on the other side of the map. Kasi nga naman kung tutuusin, si Flukyo, yun na lang talaga yung pinakaginagawa niya dito. Alam niyo din naman with the current state na meron yung side ng, ng Boom Esports, as long as hindi siya mag-stick doon sa lane ni Miggy, hindi siya ma-stun eh. Walang kind of crowd control na tutumba sa kanya. Oo, so depende na lang kung okay, si JP yata ang maaabangan. At ito na, papakan na pinakawalan kaagad ang sapak na upangan na may Meteor Storm. Zappy goes down. Hindi niya nararamdaman na mayroong dalawang players pala. Nandun si Tatsuri sa may top lane. So may kita natin ngayon for Boom Esports, sinisimulan na yung objective. We have Tauz na may information na naman nandun pero parang hindi na ipipilit dito ng ACT. Pero kaabang-abang, nakapwesto sa may blue buff, dalawang players ng Boom. So, ipipilit ba nila dito? Okay, information is the key talaga. Yes. Kailangan talaga lamang ang may alam. Yan. Tinamaan dito. Huh? The stun. Pero Parang si lang. Astral dito going up against kay Danny si Danny talaga dito. Mag-aari at mag-aari. Kumbaga, as long as ikot ng ikot si Danny dito, kumbaga hindi siya nag-stick lang dun sa isang lugar, maiiwasan mo naman yung maiiwasan mo naman yung Hino eh. Yeah. Na-burn din yung kanyang Fate Rewind para lang may regenerate yung Torre. Pero pag meron kasing DRNG, parang hindi malabo talaga madepensahan mo basta-basta
with how well yung sieging capabilities nitong hero na to. At wala pa tayo nakikitang pressure from other members. Mukhang gusto na lang nila ng trade, focusing yung ating top lane against sa botting. Oo, pero madedepensahan yata doon. May kasama na si Miggy. Oops, ito na ang backup. They are going back para mag-backup pero mukhang makakuha pa sila ng kill. Ano ang kapalit sa pagdepensa ng Torre pagdating pa dito ni Taos or ni Flukyo para magkaroon pa sila ng extra kill. Lumulusog na, humahabol si Kuya Dro and this is where we draw the line sa pagpasok ng mga miyembro ng Boom. Even Carl, naglalaro na sa magkabilang side with the mirror domain. Makakuha naman na rin ng ikalawang Torre na habang pinipigilan nila mga miyembro dito sa taas. Oo, nagkaroon na space doon sa may bottom lane. Kagaya sinabi dito ni Osiris, dediretso na rin doon sa may gitna. Pero magte-teleport muna dito si Astral para madepensahan si Danny. And sino ba talaga yung lamamang doon sa naging skirmish sa may top lane? Definitely it went to the side of ACT if you would ask me. Like, considering na nakuha nila yung Torre, that's definitely a bigger win than the kills na meron ngayon. Kasi in terms of clearing talaga kasi, malalamang ang goal dito sa side ng Boom. Napaka-aggressive na nila, kakaikot. Pero looking at ACT, that's one of the things that you have to consider kapag pumipili ka ng Fatty. Your rotations might not as be as fast na ine-expect mo. Kasi nga naman, yung Fatty, nag-farm din yan eh. Oo. So parang may inaantay muna na moment. But speaking of, makakabili na ng item dito si Tatsuri, which is the Venomous staff. So, ay, grabe naman si Danny. Kayang-kaya talaga. Ngat yarn. Gigil na gigil. From bottom lane to top lane. Talagang kinukuha lahat ng mga possible objectives or yung mga torre. So, mabilis naliliit ang mapa dito ng ACT. Si Danny ang aabangan. Kanina pa daw kasi kumukuha ng torre sa kanila. Uy, napakaganda mournful tempo. Pero Mamba out na may kasamang unbridled outburst para matulak palayo in harm's way si Kuya Danny. Okay, 2-3. 2-3 yung score natin. Lamang pa rin ang boom dito sa ating game. Na-utilize pa rin yan yun ha, ni Danny na gamitin yung unbridled outburst para mapalayo siya doon sa action scene. Kumbaga parang ang nangyari kasi doon, nag-flash siya eh. Sabi niya, ay, gamitin ko to. Kumbaga isipin ko parang turbo to. Nitrous oxide. Oh, grabe yun ah. Wow, nitrous oxide. Oo, turbo lang yung pero tsaka pang mga turbo games talaga mabilis yung Oo, totoo yan. Sa true lang. Oo, diba? Mabilis yung mga yan. Kaya minsan gusto ng iba turbo eh. Turbo yung nangyayari. But yung tinan natin nag-zone out ngayon si Dro. At parang yung mere presence lang dito na may mga players from Boom na iilang na yung ACT. At talagang sinisira na lang yung Torre dito sa may middle lane. Objective after another objective. Yan ang sistema ngayon ng Boom Esports. Aware sila na wala pa rin unbridled outburst, giving them the freedom para mag-siege naman sa gitna. It's Lukyo dito picking up that Eye of the Phoenix. Very, sabihin na lang natin, isipin mo, Phoenix yung logo nyo, tapos ang unang item mo, Eye of the Phoenix. Ay, pangalawang item rather, yung Eye of the Phoenix. And it really gives out the additional boost na kinakailangan dito ni Flukyo. Kasi considering that yung Conductor of Souls heal you, wala din masyado talagang kumbaga yung Venomous stop dito na kay Tatsuri. Kung hindi ka matatamaan ni Tatsuri, hindi din bababa yung heal mo. Oo, so finding the right target yan kay Tatsuri. For ACT naman or for Flukyo, kailangan niya umiwas doon sa pinaka-pang-counter sa kanya. Pero papayagan kaya yan ng Boom para magkakaroon yata ng skirmish sa may top lane. But the story here is, for Boom Esports, parang continuous. Okay, sira na ng Torre sa may middle lane. Punta naman tayo sa may top lane. Or kung magkakaroon ng teamfight, bakit hindi natin pagbigyan? Anytime. And look at Danny. Danny, trabaho lang ang kanyang ginagawa. Parang lahat yata ng mga Torre na nasira ay in Danny's hands. Lagi siyang present and to think na itong draft ng Boom pang team fight, lagi pa rin nakaiwalay si Danny. Pero ito na Sector 3 blessing mula dito kay Zappy para lang habulin yung kanilang backline pero wala siyang magagawa. Unbridled outburst na medyo nasayang din. Pero si Kuya Carl na bahala. Ito na ang cutie jungler ng Boom sweeping the place ngayon. Humahabol mula sa likod pero masyado mabilis ang mga pangyayari na nakatakas pa rin ang ACT. Napakaswabe na naging play na yun at hindi pa tapos. Doon sa ilalim ng mga Torre. Pa nga ng Truth Mantra and the tower being taken care of. Nag-ahabol pa rin sila dito. Pinaangat. May Mixture Storm. Meron pa rin sapat na minion. Pwede na tapusin ang Boom. And as easy as that, Boom Game
1. Suabe is an understatement para sa naging performance ng Boom Esports